Ang World War I ang isa sa mga pinakapamatay at pinakabrutal na digmaan sa kasaysayan. Sa loob ng ilang taon, nabuhay sa mga trenchera ang mga sundalo mula sa magkabilang panig at talagang harapan ang labanan kaya sobrang taas ng casualties. Kung nakaligtas man, nag-iwan naman ito ng matinding trauma na dinala ng mga survivors hanggang sa kanilang kamatayan. Dagdag pa doon, ang World War I ang unang nakasaksi sa paggamit ng mga tangke, eroplano at machine guns sa digmaan. Nakakatakot na ang mga yun, di ba? Pero may isa pang bagay na talagang nakapagpadala ng panganib sa mga sundalo. Ang nakakamatay na poison gas. Dahil sa pag-progress ng siyensya noong kasagsagan ng Industrial Revolution, ang mga bagong advancements sa chemistry ay nagawa na rin. Marami sa mga bagong diskubre o bagong likhang mga materials ay nagagamit sa mga mapayapang aplikasyon sa pagpapaganda ng buhay ng mga ordinaryong mamamayan. Pero kung pwedeng gamitin sa payapa, pwede rin itong gamitin sa dahas. Pwede itong gawing armas ng digmaan. Napagtanto yun ng nasyon sa Europa at noong 1899, pumirma sila ng kasunduan sa dokumentong tinawag na Hague Convention. Sinabi na ang mga bagay na diffusion ng asphyxiating o deleterious gases ay ipapagbawal sa paggamit sa digmaan. Alam nila ang panganib na dala ng bagay na yon ay mas matindi pa sa conventional weaponry na ginagamit na nila. Itong joint agreement ay pinipigilan ng permanenteng damage na maaaring madulot ng toxic gases. Ang di alam ng mga pumirma sa treaty na to, wala pang 2 dekada, lalabagin palayo ng Germany noong World War I. Ang unang paggamit ng poison gas ay sa Poland laban sa Russia noong January 31, 1915. In total, ang mga Germans ay gumamit ng 18,000 canisters ng toxic silyl bromide sa mga Russians. Buti na lang, hindi ganoon ka-effective ang pag-atake dahil sa tindi ng lamig nung mga panahon na yun. Pero ang pagkabigong yun hindi naging hadlang para sa mga Germans. Kalaunan ay nag-develop sila ng bagong uri ng poison gas laban naman sa mga French-Algerian sa Second Battle of Ypres noong April 22, 1915. Tinawag yung chlorine gas. Luminya ang mga Germans sa buong frontline, dala-dala nila ang libu-libong gas cylinder at nang nasa malapit na ang kalaban, binuksan nila mga cylinders at kumawala ang gas. Ang eksena ay talagang ikinagulat ng mga French-Algerian na sundalo. Sa harap nila, dahan-dahang lumalapit ang yellow-green na toxic gas. Nang malanghap nila yon, ang chlorine gas ay nag-react sa tubig sa baga at katawan at nag-form ng hydrochloric acid. Ang chemical na yon ay sumunog at tumunaw sa mga living tissues sa katawan ng sundalo. Dahilan para magsisigaw sila sa sakit at kalaunan ay namatay. Kahit na matagumpay ang Battle of Ypres para sa mga Germans, ang tuloy-tuloy na paggamit ng toxic gas ay nangangahulugang hindi tumutupad at tutupad ang mga to sa Hague Convention. Nang nagsimulang gamitin ng Germany ang poison gas, hindi alam ng mga kalaban nila kung papaano magre-react. Marami sa mga yon dahil nga hindi alam iinom pa ng tubig o magkihilamos dahil inaakala nilang makakabawas yun sa epekto ng chlorine gas attacks. Pero kabaligtaran at mas pinapatindi pa noon ang epekto. Kalaunan, nagkaroon na rin ng mga countermeasures. Ang una sa mga yon ay ang mga gas masks. Nung una, kanya-kanyang gawa muna ang mga sundalo. Pero kalaunan, hindi na rin naging sapat ang mga yon. Para masolusyonan yon, nag-issue ng standardized gas mask ang military sa kanilang mga sundalo. At hindi lang yun ang countermeasure na ginamit ng mga kalaban ng Germany. Bilang sagot sa paggamit ng chlorine gas ng Germany, nag-develop ang Allies ng sarili nilang chemical weapon. Ang premier agent na ginamit nila ay ang phosgene gas. Ang phosgene gas ay colorless gas na mas pamatay kesa sa chlorine gas na ginagamit ng mga Germans. Hindi malalaman mga sundalo kung nakalanghap ba sila noon kasi nga kulay puti. Hanggang sa lumabas nilang ang mga sintomas ilang araw makalipas ang pagkalanghap kung saan puno na ng fluid ang kanilang paga. Siyempre gaganti na naman ng Germany at nag-develop ng mas matinding chemical na tinawag namang mustard gas. Paliwala ang gas mask dito dahil madampi lang sa balat nakakasunog na agad.
hindi mo na kailangan pang masinghot. Nang matapos ang World War I, napagtanto ng mga nasyon kung gaano katindi ang epekto ng chemical weapons sa digmaan. Pero handa na silang tanggapin na isa lang tong bagong paradigm ng digmaan. Nagsimula lang ang sentimentong yon na magbago pagpasok ng mid-1920s nang lumaki na ang anti-war movements. Bilang sagot sa mga pagbabagong yon, ang League of Nations, yung pinanggalingan ng United Nations, ay nagsimula ng mag-restrict sa paggamit ng chemical agents sa digmaan. Bilang resulta, ang Geneva Protocols ay dinraft na. Ang mga protocols ang nag-set ng rules para sa digmaan at tinuring na war crime ang paggamit ng anumang chemical o biological agent sa field of warfare. Although ang intensyon sa likod ng dokumentong yun ay matino naman, hindi yun naging sapat para mapigilan ang paggamit ng chemical agents sa digmaan. 2 dekada lang ulit ang lumipas, gumamit na naman ng Germany o mga Nazis to be exact ng pesticides para patayin ang milyong mga Jews noong Holocaust. In fact, ang chemical weapons ay patuloy na ginamit hanggang nitong late 20th century. Libo-libong tonelada ng Agent Orange at napalm ang binagsak ng US sa Vietnam at Cambodia noon, hanggang ngayon ay may epekto pa rin. So malinaw na kahit anong pirmahan ang naganap, patuloy pa rin nagagamit ng mga bansa as long as may benefits sila doon. Nakakalungkot na katotohanan yun. Nagagawin ng mga tao ang kahit ano para lamang mapaslang ang kapwa niya. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-hit ang bell notification dahil marami pa tayong videos na ilalabas dito sa channel. Maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kits sa susunod na video.